pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na naman Kanyang anak ibinigay. Buhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Yesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasamang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ng kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang mga anak na lalaki. Pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasamang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipunin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasalutan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Nang narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus, at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin natin ang ating katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, ngayon po ay Biyernes at alam po natin ay unang Biyernes pa po. At alam po natin na kapag araw ng Biyernes, tayo pong lahat ay tumutungo dito po sa simbahan ng Quiapo upang magbigay parangal, papuri at higit sa lahat, pasasalamat sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng malakas na palakpak at pagpupugay ang atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, nasa ikalawang linggo po tayo ng panahon ng Kwaresma. At patuloy po tayong inaaniyahan na tingnan ng ating mga sarili at kalooban at kung paanong kumikilos ang Diyos
sa ating mga pansariling buhay at sa atin pong ibanghelyong napakinggan, si Jesus ay nagbahagi sa atin ng isang talinghaga. Ang may-ari ng ubasan at ang mga taong kanyang tinawag upang umupa at pangalagaan ang ubasan. At alam po natin marahil ang kwento kung napakinggan po ninyo maigi. Yung may-ari ng ubasan umalis at pinamahalan niya yung kanyang ubasan. At nung araw na siya ay maniningil sa kita ng ubasan, ano ang ginawa ng mga umupa sa ubasan? Pinapatay, sinaktan yung mga taong kanyang ipinadala. Kaya sa dulo, anong inisip ng may-ari ng ubasan? Ipadadala ko yung anak ko. At marahil ang isip ng may-ari ng ubasan, hindi nila sasaktan yan. Anak ko na yan eh. Pero alam din natin ang kwento mga kapatid, ano ang ginawa ng mga nangungupahan doon sa ubasan? Pinatay pa din nila yung anak na isinugo ng may-ari ng ubasan. Ano ho marahil ang pwede natin mapagnilayan sa talinghagang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon para sa araw na ito? 3 bagay mga kapatid. Una, ang ubasan. Paano po ba natin nakikita ang ubasan sa ating mga sari-sariling buhay? Tandaan natin mga kapatid, ang may-ari ng ubasan, ipinagkaloob niya, pinagkatiwala niya sa mga tao doon sa kanyang paligid. At marahil mga kapatid, kung titingnan natin ang ating ugnayan sa Diyos, maraming mga bagay ang ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Maraming mga bagay ang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Pwede nga nating masabi mga kapatid, ang mga biyaya, ang mga pagpapala, mula yan sa Diyos. Ang talento na meron tayo, mula yan sa Diyos. At kung tutuusin mga kapatid, ang lahat ng ito'y ubasan. Ang tanong na lamang, nagiging katiwa-tiwala po ba tayo sa Diyos? Dahil ang isang tunay na katiwa-tiwala sa Diyos ay pinagbubungan niya kung ano ang ipinagkatiwala sa Kanya ng Diyos. Sa madaling salita mga kapatid, kung pinagkalooban ka ng biyaya, paano magiging mabunga ang biyaya? Kung sinasarili ba ang biyaya? Hindi. Kung ang biyaya ay ipinagkakaloob at binabahagi din sa iba. Mga kapatid, kung titingnan natin, ang ating mga sariling buhay ay ubasan din dahil merong Diyos na nagkatiwala at nagtitiwala sa atin. Ang tanong na lamang, nagiging mabuti ba tayong katiwala para sa Diyos? Kaya kung ikaw, sa tingin mo sa iyong sarili, ikaw ay katiwa-tiwala, gamitin mo ang lahat ng biyaya na ito, lahat ng pagpapala na ito, hindi upang ikaw ay maging makasarili, kundi dapat ikaw din ay maging biyaya para sa iba. Pwede niyo po bang tingnan yung katabi ninyo? Mukha po ba siyang biyaya? Mukha po ba siyang ubasan? At sana ho, makita natin na ang bawat isa ay biyaya dahil tayo'y katiwa-tiwala sa harapan ng Diyos. Pangalawang bagay, mga kapatid, sabi ko nga ho sa inyo, doon sa talinghaga, laging merong ipinapadala yung may-ari ng ubasan. Pero anong ginagawa ng mga nangungupahan? Pinapapatay. Tila para sa kanila, ang paggawa ng mali ay nagiging normal na. Ang paggawa ng hindi tama ay parang nagiging normal na. Pinapatay, sinasaktan. Alam niyo po mga kapatid, kapag ako ay umuupo sa kumpisalan, minsan, ang mga kasalanang aking naririnig ay ganito po. Nakasakit po ako, nagalit po ako, nakagawa po ako ng hindi maganda sa kapwa, nakapangupit po ako. Alam niyo po minsan, ang unang mga bagay na sinasabi ko doon sa taong nangungumpisal sa akin,
Alam niyo po, salamat at nandito kayo. Salamat kasi alam ninyo na mali pa din ang mga bagay na ginagawa ninyo. Alam niyo, salamat kasi alam ninyo kung ano pa din ang mali at alam niyo pa din kung ano ang tama. Dahil mas nakakatakot po mga kapatid, kung sa tingin natin ang mga mali ay nagiging tama at ang mga mali at ang mga tama ay nagiging mali. Kaya maganda mga kapatid na ngayong panahon ng Kwaresma, tingnan natin ang ating mga kalooban. Tingnan natin ang ating puso. Dahil kung tayong lahat ay nilikha ng Diyos ng mabuti, ibig sabihin, sa lahat ng oras at pagkakataon, sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin, dapat nandoon ang kabutihan. At ang kabutihan, hindi ho yan binabase sa dami ng taong naniniwala, kundi ang kabutihan ay nagmumula dahil merong Diyos na mabuti. Kaya mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, sa inyong pangungumpisal, makita nawa ninyo na ang mali ay mali at ang tama ay tama. At hindi pwedeng pagbaliktarin, mga kapatid, ang mali sa tama. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, ano ang ginawa ng may-ari ng lupa? Nagpadala ng kanyang anak. Pero, sa dulo, pinapatay pa din yung anak. Pero merong Diyos na mabuti. At ang Diyos na mabuti, ano ang kanyang ginawa? Sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya ang pagkakamali at pagkakasala. Kaya mga kapatid, kung tutuusin, isa lamang ang pinatutungkulan at mensahe ng ating ebanghelyo para sa araw na ito. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga pagkakasala, sa kabila ng ating mga pagkakamali, sa kabila ng ating mga maling desisyon sa ating buhay, sa dulo, meron pa ding Diyos na mapagpatawad. Meron pa rin Diyos na maawain. At kung makikita lang natin na merong Diyos na mapagpatawad at Diyos na maawain at mapagmahal, nawa hamunin natin ang ating mga sarili na tayo ay maging mabuting katiwala. Kaya nga, ang salitang katiwala, ano ho yung kanyang salitang ugat? Tiwala. Dahil lang Diyos, pinagkakatiwalaan tayo. At kung tayo'y pinagkakatiwalaan ng Diyos, nawa sa ating mga sariling kalooban at puso, maging katiwa-tiwala ang ating buhay. Kung meron man pong isang bagay na gusto kong baunin po ninyo sa inyong pag-uwi ngayong unang Biyernes para sa buwan ng Marso, baunin po ninyo, sa kabila ng ating hindi karapat-dapat, merong Diyos na mabuti. Sa kabila ng ating mga kakulangan at pagkakasala, merong Diyos na mapagpatawad. Sa kabila ng ating mga kakulangan, merong Diyos na mapagmahal. Amen.